Hello guys, at ngayon ay mag-update naman tayo no sa REIT. At of course, don't forget to subscribe sa ating channel. Ayan, and don't forget to press the bell button para palagi po kayo ma-update at mano-notify. At pwede rin po kayong mag follow sa akin dito sa Twitter, ano. Ay paka-search lang BillyJ tapos yung J merong H. Ayan, Billy J. At kung meron kayong mga question or kung gusto nyo pong makipagkwentuhan about crypto and stock market, so pwede po kayo mag-message. Ayan. At madalas po ako dito nakababad sa Twitter. And of course, sa sa Instagrams. Ayan, paka-search nyo na lang yung ko dyan, yung pangalan ko, Stock Free, yan. So, let's start guys. Ayan. Let's start. So, ngayon, unahin natin DDMPR. Check muna natin. Remove drawings. Tapos, punta tayo sa weekly. Ayan. Weekly chart. So, right now for DDMPR, okay, crucial to for this one because, yun nga, So, retest ulit siya rito. And sa bottom. So, for this one, ang current bottom natin ito. Nasa 1.16 guys, And of course, let's see kung mag-hold dyan kasi we don't know because kung titignan natin yung mga niya, yung mga peaks niya is still lower highs even though na sa baba is flat na tayo 1, 2, 3. Okay, so 3 retest na yan actually dito kung titignan natin pero sa taas lower highs so this is very crucial for DDMPR kung siya ba ay magki-create pa ng panibagong all-time low Ayan, kasi ito nag-start noong 2021. Ayan, so series of lower highs. Okay. Hanggang ngayon. So, it means wala pang breakout dito, And kung titignan natin, ala. So, pababa pa siya. So, for now, local bottom, ayun nga, malapit sa 1 point, ba yun? Ayan, basta malapit sa 1.16 or sa 1.15 ba yun? Ayan, for DDMPR to. And tingnan natin in terms of sa fundamental, paka-search nyo sa PSEH, pwede naman dun. Then makikita yung balance sheet tsaka yung income statement dun At sa mga news, mag-search na lang kayo So for this one, ito yung natin. Nakikita natin maybe bottom na to pero tignan pa rin natin let's see guys. Ayan, so sa daily chart 200 day, ayan, pababa pa yung 200 day niya diba? So yung last time na nag-retest 2023 pa, ito yun, saka to September saka October. So ngayon wala pang retest just in case na magkakaroon ng bounce dito since support na siya di ba? So kung siya magkakaroon ng retest, possible naman dito guys sa 1.24 to touch the MA natin or yung tinatawag na moving average. Ayan. So sa resistance
Pwede dito. Ayan. So, resistance to for DDMPR. 1.27. No? Save. Next. AREIT. Ayan. So, marami ng nakatanggap ng mga dividend. Ayan. So, marami na rin ako nakikita ng nagpo-post about dividend, guys. So, i-remove natin yung drawings. Ayan. And sa unang kita pa lang, guys, medyo na siya, sideways na siya. Since 2022. So it means possible this area is accumulation phase. Ito, ayan, no? Pero tignan muna natin sa weekly chart. Okay, so for now, ang pinaka bottom niya, ito guys. Okay, since ba ito? Nung nag-peak siya ng 2022 ito nag-peak. Tapos yung low niya, ito guys, 2023. So ngayon, pagka chinek natin yung support niyan, based sa weekly time frame, so syempre magkakaroon na tayo ng idea niyan kung saan pwede, di ba? So possible dito guys. Ayan. 36 guys. Ayan. Kitang-kita naman na 36. Then bottom. Okay, possible dito. Okay, goods. Ayan. 36. Tapos 31.85, at least doon. Okay, malapit sa 32. Let's say 32 na lang para okay, wala ng point something 32 saka 36. So sa loob nun, kung titingnan natin pa bounce na yung price. Di ba? Tas shake out, then balik ulit, retest, pull back, then bounce ng konti, no? So mas maganda to if yung natin candlestick is magbe-break dito sa 36 or above 36 guys, no? So ang kailangan natin makita ganito, ganyan, breakout, pull back, then hold, saka push, no? Pero kung siya ay malalaglag ulit dito sa 32, goods lang as long as na mag-hold at magbabounce ulit papataas, no? So syempre, pas matagal na nagbabounce yan, pagka nag-breakout papataas, mas bullish, no? Ayan. So i-check natin sa daily 200 day. Okay. So medyo siya, nasa lang siya. Nasa 200 lang siya yun. So tignan pa rin natin much better kasi kung talagang makaangat dito sa 36 even though na malapit lang dito sa 200. Kung titignan natin, medyo maraming whipso di ba? May pabalik-balik lang siya sa taas at baba ng 200 day moving average. Ayan. Next one is MREIT. So for MREIT, check natin. Tapos weekly. Okay. So dito naman for MREIT, 2022 nag-peak then laglag, bounce, laglag ulit,
bounce. Yun nga lang, yung sa pangalawang bounce na to, medyo weak. So, bakit? Kasi, ayan. So, hindi na umabot dito guys sa 15, ano? So, siya ay hanggang ano lang, 14. No? And right now, medyo, ayan, pabagsak ulit yung price. So, this time, kung titignan natin, so, ang possible, ano na to, bottom is, eto. Ayan, no? 11.9, malapit dyan, guys. And sa taas, so, check natin kung may TL ba dito sa, ano, sa diagonal, no? Medyo pilit. Yan, pero goods lang din, ano? Ayan. So, sa diagonal, meron naman talaga actually. Ayan, o. We have 1. We have 2. So, halos di nga na-touch dun. Pero sama pa rin natin yan. 3, 4, 5. Goods dyan. So, trend line yan para sa diagonal, ano? Okay. And in terms of sa horizontal naman, speaking of resistance, so ang pwede nating ano dito, kasi sabihin natin na resistance, so dito pwede, no? So dito pwede, okay, resistance to. So, bakit dyan? Ito po kasi pinakamalapit na resistance na nag-touch saan? Sa may diagonal. It means may confluence. Ito siya, no? Ayan. Ayan. So, burahin na natin yan. So, right now, punta tayo sa daily. Sa daily naman, pwede pa tayong mag-add in between. Of course, yung support. So, for this one, kitang-kita na rin kasi, no? Support. Ay, malapit dito, guys. Support na to, yo. Ayan. Somewhere here. Support for MRIT, no? Ayan, sa may 12.8. So, right now, nasa support to for MRIT. Kaya kung di siya mag-hold dyan, okay, possible is babalik tayo dito sa 11.9. Ayan, basta malapit lang dito sa may green box natin, ano. Ayan. 200-day moving average. Wala pang kaganapan dun, eh. Ayan. Save natin, tapos MRIT, SIRIT. Ayan, so i-check muna natin sa weekly, tapos burahin natin yung drawings. For SIRIT, so ito kasi pa B-shape yung recovery niya, no? Goods, yun. Diba? B-shape recovery siya. Mabilis naka-recover, ano? Ayan. So, since nasa weekly tayo, tignan natin. Nanggaling sa overbought. Okay, tapos may divergence. Tingnan natin, ano, kung malalaglag pa to. Since nag-breakout siya at last year lang, bare months. Saan nag-breakout? So, of course, dun sa may pattern. Ayan, sa may B-shape pattern natin, ano. Ayan. So, possible dito babalik if ever na magkakaroon ng pullback to. Ayan. Although, kung titingnan natin, parang meron na ditong ano, eh, diba? Okay, parang retest, pero hindi nag-touch dito. Sa 2 point, ano ba to?
Ayan, sa 2.6 malapit dun, ano. So, tignan natin kung siya ay babalik dun, ano, kung saan siya nanggaling. And so far, wala pa namang all-time, ano to, no, all-time high. Because kung titignan natin, andito yung wick nung first candlestick niya dito sa weekly, ano. Okay, so nasa 2.94. 2.89 yung last na rally niya. Ayan, no? So, tignan natin to. Ngayon, and kasi kung titignan natin, guys, ayan, sa daily, check muna natin dito. Ayan. So, sa daily, para siyang ano actually, diba? Okay, tas may konting ano rito. May konting handle dito, guys. Ayan, pero same type, same vibe, still bullish, ano. Ayan. So, mukha siyang ano ngayon. Mukha siyang cup. Cup na malaki. O, diba? Ayan. I-check natin yung 200 since nasa taas na bullish na ito eh. At nag-breakout na rin dito, no, sa may 2.6. Check natin yung mga indicators. Indicators. Okay, so medyo pababa. Ayan. So, tignan natin bukas kung magkakaroon tayo ng pullback rito, no. Ayan. So, this one, pwedeng resistance. Eto, guys, pwede. Dito malapit, ano. Ayan. 2.89 pwede din resistance for sirit. Tapos support. Okay, pwede tayo mag-add since naka-daily tayo. Unlike sa weekly, hindi natin ito mapapansin. Yan. Okay, pagka nag-pullback, pwede rito sa 2.78. Ayan. So, tingnan natin yan, ano yung setup na yan. At baka meron tayong makita ano dito. Okay, mga trend line. So, pwede rin kasi to. Okay. So, click lang natin ang konti, ano. Ayan. So, base dito. Okay, pwedeng trend line. And, magsiserve din to as a support, ano. So, yun nga lang sa diagonal. Mas malakas pa rin yung sa horizontal, guys. Kung pagbabasihan natin yung mga support. 1, 2, 3, and possible dito. And may confluence saan? Sa horizontal at sa diagonal, no? Once na magkaroon ng pullback rito. Ayan. Save. Sirit to spirit. Spirit. Okay. So, remove drawings natin yan. Tapos, ayan. So, goods din tong spirit because nagrally na siya. Diba? Ayan. Okay, from here, bear month ng 2023, ano? Dito. Tapos yung peak, so halos nasa 26% yung kanyang inangat, no? So, wala namang kakaiba rito, guys. Yun nga lang, overbought na siya. Ayan. So, let's wait muna na mag-cool down kasi yung hype niya, ay masyado na mataas. Nag-rally na siya. Ayan. So, let's wait muna na mag-pull back yan, no?
Then sa daily, so sa daily guys, if mag-add tayo dito, no, I think pwede rito. Yeah. Ayan, so dito guys, pwede rito. Ayan, sa 1.7 ano. 1.7 saka sa, so I think dyan muna. Plus dito. Ay, sa 1.78. Pero dito muna tayo mag-focus ano. Sa 1.7. Ayan. Overbought. Ayan, parehas ano sa weekly saka sa daily overbought. Pero this time tingnan natin kung mag-create ng bearish divergence. So, kung magpi-print out ng ano to, bearish divergence pattern, supposed to be dapat mag-breakout siya rito sa kanyang all-time high 1.9. Okay, above ano dapat ano 1.9 yung maging price niya para magkaroon ng higher high. Ganyan, we have high tas higher high dito. Then sa may ano natin, ayan sa indicator, kung di flat, lower high ano. Kung di flat, lower high. Ayan. So tignan natin ano guys. Ayan. So high tas lower high. Kung siya ay aakyat, bearish divergence. Lower high tapos higher high dito sa price, no? So this one, yung sa 1.7 yan, just in case lang na malaglag at hindi na mag-print out ng ano no, ng ayan. So paano ba tanggalin yun? So huwag na natin, mamaya ko na lang tatanggalin to. May nakaklik ako. Okay. FILRT. Next. Okay. So for this one, remove drawings. So balik tayo dito, wait lang. Ayan, so balik tayo dito sa weekly chart for Philin Best REIT ano. From 2021 pabagsak ng pabagsak. So medyo nag-hold lang dito no. Noong 2022 December, tapos 2023 May dito. Since then, ala na, nalaglag na no. Then okay, sa part na to nung September, mas nalaglag pa siya guys. Okay, bounce, tapos laglag ulit, at medyo nag-hold na sa part na to. So this time hindi pa naman to actually final, because pwede pang ulit ano to na malaglag ulit at mag-create ng panibagong lower low, or yung tinatawag na all-time low natin ano for this one. So let's see, check muna natin kung may trend line tayo dito. Malayong malayo guys to no. Ayan, so for now i-check muna natin yung kanyang support dito. So ang possible support somewhere here. Okay, wait lang. Ayan, dyan ano, support natin for Philin Best 2.66 at least no.
Then yung resistance, kitang-kita naman dito. Yan. Malapit sa 3.2. Ayan, so 3.2, saka yung support 2.66. Ayan, basta malapit siya, ano. Ayan. So, this one is hindi pa to final, pwede pa malaglag ulit to, no. Wala, medyo hindi pa goods yung kanyang itsura talaga kung titignan natin, ano. Ayan, so dito naman sa daily chart, wala, bearish pa to guys. Actually, kung titignan natin talaga, bearish. Wala pang sign of recovery dito. So unless na lang is makapanik dito, no, sa may resistance natin sa 3.2 na yan. Kung ma-penetrate yan at mag-hold sa taas nun, goods. Bakit? Kasi meron na tayong confluence eh. So once na mabasag to, yung 3.2 resistance na yan, of course mababasag na rin tong 200-day moving average. So it means doble, no? Double. So since ala pa, kaya don't expect for this one, ano? Still ano pa rin to, kumbaga. Not good. Ayan, in terms of kanyang ano, no? Sa kanyang chart. Ayan, so medyo ingat nga lang dito sa part na to. At di naman ano, at di naman pwedeng madaliin to guys, ano? Especially kung bibili kayo tapos yun nga, at kung babagsak pa, plus may tendency pa na mag-rate ng all-time low. Ayan, so unless na lang ano to, magkaroon ng good news, especially catalyst, no? Virit. Ayan, so itago muna natin yung 200. Tapos ano yung gagawin ko? Nakakalimutan ko yung magagawin ko eh. Ayan, so sa weekly for Virit, so yung peak niya rito 1.77, tapos 1.47. so yung ano lang ata, ano, yung Virit lang ata yung medyo goods yung kanyang recovery, ano, kasi medyo sideways siya since nung nag-start, ano, okay, nung siya imalis dito sa ano, sa Pinas, etong Virit. Unlike no isa pa, ano, kasi pa V-type, ano, or V-shape recovery yung nangyari. So dito naman medyo pa bounce lang siya, di ba? So ngayon, kung titignan natin yung kanyang chart, in my opinion, goods, pero we need a breakout. So yun yung pinaka ano kumbaga signal natin. Breakout ang kailangan natin dito, guys. Huh? Because ito na yung resistance eh. Ayan. Konting pitik na lang to, kaya bot goods na, no? Dapat makapanik dito sa 1.77. So bakit dyan? So yan na yung kumbaga last resistance natin for Virit. 1, 2, 3, set of 4. Diba? So last na yan, guys. Once na pag-breakout yan, goods. Okay, dire-diretso na yan, no? Pero kung hindi, tingnan natin. So speaking of lows, goods yan because we have here low, higher low, higher low, higher lows yan eh, diba? Goods, ayun, no? Higher lows, no? So yun nga lang, sa taas flat, wala pang breakout. Kaya yun po yung ano natin, kailangan nating bantayan for Virit. Dapat mag-breakout, no? Breakout ang kailangan natin. Breakout is the key, no?
for price discovery for VREIT, especially dito sa daily chart. So sa daily chart, na-sustain na, no? At nasa taas na ng 200-day moving average. Ayan. So, medyo goods, pero mas magiging good dyan pag nag-breakout. Last one, RCR. Check natin yan. Remove drawings, balik tayo sa weekly chart. Yung ibang mga ano dito, pagka napipindot ko, hindi ko na alam alisin. Kailangan ko pang alamin. Ayan. Ayan. Pero sa Binance, hindi ako nalilito. Ayan. So, yung kasi yung kabisado natin na na ginagamit, no? Yung sa Binance. Ayan. So, since kababalik lang natin, kaya yun yun. Pagka meron tayong napindot, hinahanap pa natin kung paano alisin. So, for last one, RCR. Okay, para siyang still pababa, pero medyo goods. Wait lang i-check muna natin dito sa may diagonal kung meron tayong makikita trend line. So for this one, medyo off yung kanyang trend line. Ayan, burahin na natin yon. Off siya. So for now, wait lang. So dito pwede. Okay, kung dito tayo mag-i-start nung 2023. Ayan, pero burahin din natin yan, guys, no? Mag-focus na lang tayo sa horizontal. Speaking of horizontal, okay, ano ba nakikita natin for RCR? So, first of all, yung support, eto na. Ayan. Most obvious part for this one, sa support niya, eto. 4.96, malapit sa 5, guys. So it means nasa support to yung chart for RCR, guys, no? Malapit sa 5, 4.95, 4.96, basta malapit dun. Okay. And sa resistance, speaking of resistance, so pwede nating pagbasihan yung last bounce niya. Ito yung peak, so kung ito yung peak, it means merong dito, kumbaga may resistance na nangyari, kaya hindi po siya dumiretso dito, sa 6. So kung ganun yung siste, i-check natin, ayan. So sa part na to meron nga. So, meron? Resistance yan. Dito ang tingin. Okay? Ayan, madami, guys. Ayan. So, that's why hindi umakyat hanggang sa 5.89 to 6. Ayan, kasi may resistance dito. Before, So, ngayon, tingnan natin kung mag-hold naman dito sa 5. Ayan. So, ito yung nakikita natin sa HTF, ni RCR. Higher time frame ang ibig sabihin ng HTF. Ayan. Baka hindi nyo magets, Yan, pinaikli ko lang, kumbaga. So, dito naman sa lower time frame natin, okay, 200. Wala, hindi pa to, guys. Kitang-kita na sa pa lang sa 200 day moving average, malikot.
Malikotski. Wala, hindi pa to ano guys. Hindi pa siya goods ano. For now. Kaya ano pala to? Monitoring pa to guys for RCR. Ayan. So kita-kita naman yung magaganda na yung chart, no? Pero in terms of dividend, and syempre, pagka sinabi nating rate, ang unang papasok sa atin is dividend, ano? So, do your own research, ano? Mag-dig kayo sa mga fundamentals at growth ng bawat rate, ano? Nabibili natin. So, sa ano ko naman, sa video na to, ay nagsishare lang tayo nung ano natin, nakikita natin. So, nagre-reflect naman yung ano dito. Sa chart yung nangyayari sa mismong company guys, no? Ayan. So, for this one, so yun ang ano natin, nakikita natin for this one, no? Ayan. So, kung mag-hold man, siguro pwede nating sabihin na pwede. Ganyan. Okay. Pwedeng cup and handle or double bottom, no? Ayan. Pwedeng ganyan yung pattern, pero of course we don't know. So for now, ito muna for RCR. And I think tapos na po tayo guys, ano? At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.